Sa isang biglang pagbabago ng takbo ng kaganapan, tinalikuran na ng mga taga-suporta si Pangulong Bongbong Marcos matapos mabisto ang mga katiwalian sa kanyang administrasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga kapulisan at kasundaluhan ay hindi na sumusuporta sa administrasyon ni PBBM na nagdulot ng malaking pagkabahala sa publiko. Ang pagtanggi ng mga pulis at sundalo na suportahan ang administrasyon ni Pangulong Marcos ay nagpapakita ng malalim na pagkabahala sa integridad ng gobyerno. Ang mga katiwalian at hindi pagtupad sa tungkulin ng pamahalaan ay nagdulot ng pagkawala ng tiwala ng mamamayan sa kanilang liderato. Sa gitna ng mga kontrobersiya at pagtutol, nananatili ang pangangailangan para sa transparency at accountability sa pamahalaan. Ang mga taga-suporta ng Pangulo ay nagpahayag ng kanilang pananaw na dapat panagutin ang mga opisyal na sangkot sa anumang uri ng katiwalian at masiguro ang maayos at tapat na pamamahala. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Or maybe you think it is, no, na to ask that he step down, di po ba? So, kasi kami ni Eric dito at saka ang SMNI, naramdaman namin ang dahas ng nakaupong Pangulo ngayon. Exactly. Parang martial law ngayon. So for us, yun yung mas malaking rason. Of course, the foreign policy that's leading our country down to death. So, if you don't mind, is that the only reason why you think na unfit siya to lead our country? Or you would like to state some other serious and valid issues? What made you to stand your ground to call on the armed forces of the Philippines to do their mandated role in the Constitution? That's why you called out them to protect the state and the people. Go ahead po, Congressman Alvarez. Ganito ka, Eric, no? Nakita ko lahat ng mga nakaraang administrasyon ay ayaw sa korupsyon. Ayaw. Yes. Kahit konting korupsyon, ayaw nila. Of course, may mga ibang nakaraan na talagang kilala na kung ano yung, paano niya pinatakbo yung bansa. Pero ngayon ko lang na nasaksihan na ang korupsyon mas mabigat. Dati yung AX, yung pera ng mga mahihirap, no? AX kasi assistance to individuals in crisis situation. Nasa krisis na yung mahihirap. Yes. Kaya yung gobyerno binibigyan ng subsidy, tulong yung mga taong naghihirap. Yeah. Wala pa akong nakita administrasyon kahit noon na yung pera na yan na para sa mahihirap ay ninanakaw. Walang ganun. Pero ngayon, itong sinasabi ko, hindi ito hearsay kasi nangyari sa amin sa Davao del. Yung administrasyon, through Martin Romualdez, yung pera, budget ng AIX, idinadaan sa mga lideres dito sa probinsya kung saan yun yung utak ng AIX scam. Yes. Yung pagnanakaw nitong pera ng gobyerno. Doon pa dinadaan. Ibig sabihin, talagang may basbas. May basbas yung pagnanakaw ng pera ng mga mahihirap. Talagang hindi ko magustuhan dahil nung una, kala ko AIX lang yung nanakawin. Yes. Now it turned out, pati yung upuan ng aming gobernador, ninakaw na rin. Yun. Yes. Tama. Yes. So, kung hindi ako magsasalita doon sa hinaing namin dito, sinong gagawa nun? Hindi naman pwede kay Eric Mangorin na nag-ipon-ipon yung mga tao dyan ang dami. By the thousands. Tapos walang magsasalita. Yes. Doon, walang mag-voice out doon sa kanilang mga hinaing. Hindi naman pwede magtinginan lang tayo doon.
Kaya ako, naglakas na loob na i-voice out kung ano yung nasa damdamin nila. Yes. Speaker, Good, ma'am. Speaker, in my short stint with PRRD, kasi ito yung naririnig ko na sinasabi mo, in my short stint in government with PRRD, ang tinuro niya sa amin, kung ikaw ay isang politiko, dapat mahal mo ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, ang meron lang sila ay ang gobyerno. Yes. So nakita na ang sinasabi, at ang nakita ko kay PRRD, kung bakit ko siya talaga, I admire him so much. He's a real public servant. Because his heart is really for the poor at malalim ang intindi niya sa kahirapan. So yung sinabi mo na yung mahihirap, no, sa simula pa lang nasa crisis situations na sila, mas nalulugmok sila sa kahirapan pag sila ay namatayan, yung transportation, all of these situations where AIX comes in, because I was with the DSWD, di ba? So ang rason kung bakit nandyan yung AIX na yan, para hindi malubog sa kahirapan, mas lalo na yung mahihirap. Therefore, in other words, government is doing its job in leveling the playing field para sa mahihirap. Di ba? Para makaahon na sila ng mas mabilis. Kasi ang mayayaman, o may kaya ka ng konti sa buhay, hindi ka, pag may nagkasakit, kayang-kaya mo, no? Pero sa kanila nalulubog sila. Therefore, itong ginagawa ngayon na pagnanakaw, itong katiwalian sa gobyerno, na nakikita nating harapan, no, ang nakikita mo dito ay yung sinabi mo, yung kinuwento ninyong lahat, yung 10,000 ibibigay sa AIX dito sa mga mahihirap, tapos pagkatapos nila mag-sign, kukunin yung 9,000 at maiiwan sa mahirap ay 1,000 na lang. Yes. Na pambili nila ng gamot or kung ano man yung rason na nagpunta sila. So lalo mong nilugmok sa mahirap, ang mahihirap nating kapatid, inapi mo pa yung injustice na yan. So ito yung nakita mo kung bakit ka nagsasalita. Kasi bilang lingkod bayan, yan ang iyong responsibilidad. Tama po ba, Tama po Congressman ba, Alvarez, yung Congressman? malubha at malaganap na Tama. korupsyon? Tama yun, ma'am. Ganito kasi, ang naranasan namin dito sa Davao del Norte, no, at alam niyo man lahat, na yung Davao del Norte naging matagumpay yung ating Philippine Army na ma-declare na Yes. insurgency. Bakit? Kaming mga politiko, tumulong din kami Correct. doon. Oo. Yes. Tumulong kami. Ma-address yung injustice. Kasi yan, matagal lang pinaglalaban ng mga kapatid natin dyan na nasa himugsikan. Ngayon, makakita ka ng tao, mahirap. Binigyan ng 5,000 ng gobyerno bago makalabas sa gym. Gustong kunin yung 4,000. Nagmakaawa na yung matanda. Huwag naman, kasi pambili ko ng gamot ito. Hindi man nakuha nung araw na yun, nung pagkakataon na yun. Ngunit umuwi siya sa bahay niya, kinabigabihan, pinuntahan pa sa bahay Pinaluap. at pinilit na kunin yung 4,000. Grabe. Yun, ang nangyari, hindi siya umabot ng umaga na Patay. bawian ng buhay. Sa sama ng loob, Sama ng loob. yung matanda. Congressman Alvarez, sir, ito rin po ang binulgar ni Governor Hubahib. Nang sinabi niya na itong mga taong involved sa kasindikatuhan sa government program of in crisis support na ipinamimigay itong AIX at iba pa, ay mga tauhan ng vice-gobernador, Uy, at ng kanyang anak na mayor at isa pang congressman. At ito ang mga dahilan dahil sila ay mga malalapit na mga bata-bata ng isang poderoso na politiko from your area na ngayon ay nabubulgar na ang pangalan niya ay Special Assistant to the President Anton Lagdameo. Ito po ba ang mga pattern ng ito ng binabanggit ni Governor Hubahib? Tumutugma sa impormasyon na nakaabot sa inyo kung paano ginigipit at sinisindikato ng mga tauhan at bata-bata na politiko ni Lagdameo na malapit kay Marcos Jr. na nagmaniobra sa pagkakasuspende illegal ni Governor Hubahib. Same information po ba tungkol sa ganitong kasindikatuhan at korupsyon ang inyong nakuha? Tama po yan, ka-Eric, no? At yan, common knowledge yan dito sa Davao del Norte. Na itong si Lagdameo, palibhasa, sinuka na ng mga tao yan dito eh.
mabanggit lang yung pangalan niya, nasusuka na yung mga tao. Yes. Kasi nga, matagal ding nanilbihan yan bilang congressman sa 2nd District ng Davao del Norte. Ngunit, yung mga tao hindi makalapit sa kanya dahil nga, alam mo naman, yung anak ng mayaman Yes. at hindi mo talaga malapitan para humingi ng tulong. Kahit na magkampanya, subukan mong kamayan. Hindi ka kamayan yan. Ngayon siya yung ulo rito ng mga kalukuhan ngayon sa Davao del Norte. Okay. So, klaro. Congressman Alvarez, maliban po sa kasindikatuhan sa droga, lantaran din pong sinabi ni Pangulong Duterte at inulit niya ito with firm clarity in a press conference that you were present, na ito mga taong involved sa kalukuhan sa gobyerno sa korupsyon, paninindikato at maniobra na kunin ang mga pundo sa taong bayan, gamitin ang taong bayan para mailusot ang hundreds of millions of pesos, no? Na ipinaabot kay Martin Romualdez, wala siyang pakialam, nangyayari pa rin like Lagdameo. Sila din po ang tinuturo ng Pangulo ng Bansa with the President seriously involved in the drug abuse that affects seriously their mental capacity and mental health and competence to lead and become leaders or in the government for that matter, especially the President. Do you believe those are valid reasons for you to call on the armed forces of the Philippines to look at that angle of mental health and competence and fitness of the President? That's why you were able to declare that kind of public declaration in the Tagum City rally. Tama yan ka Eric, no? And to put it shortly, meron tayong failure of leadership. Hindi napapamunuan ng maayos ang bansa. So ang failure of leadership is attributed dito sa hindi hinaharap ng Pangulong ng Bansa na iskandalusong akusasyon that until now, not just before, he is still into drug abuse. And therefore, the decisions that he make endangers the national security, the safety of the people, and the welfare of the people in the entire country. Do you believe in that kind of perception now, which the former president himself is always asserting in his public statements? Honestly, yes. So, naniniwala ako dyan. Lahat ng mga nabanggit mo, pag samasamahin mo yan, yan yung kabuuan. Oo. Speaker. Klaro. Speaker, si Secretary Anyo, no, someone that we really respect, no, Yeah. and in fact love, Respected. no, came out with a statement, and I'd like you to respond to it. Basically, what he's saying is, or what I hear him say, no, let me quote him: in a democratic society such as ours, the AFP must remain neutral and apolitical and serving the interests of the nation. So, but in your speech, ikaw ay dumulog diretso sa AFP, no? So, my question to you is this a form of disrespect towards the AFP? Parang ininsulto mo sila na hindi mo in-uphold yung professionalism nila? Or otherwise, clarify your intention. Yes, please. Thank you po. Because the Secretary Anyo is easy to talk to, no? Yeah. I mean, he's Great easy po, to reason with. Yeah, great po, Congressman Yes, ma'am. Alvarez. Ganito kasi, ma'am. Simply put, parang anak sa magulang, no? Yung relasyon. Yung anak, pag may problema, gusto magsumbong sa magulang niya. Idudulog ba yan? Tawag yan. Idudulog. Yeah, idudulog. Yeah. Idudulog doon sa magulang yung kanyang problema. Na kagaya dito, ang basehan ko naman dito, siyempre yung saligang batas din, na the Armed Forces of the Philippines is a protector of the people and the state. Ngayon, pagka ba nagkagera, nagkaroon ng gulo, maraming taong mamamatay, masasaktan, pinoprotektahan ba natin yung mga tao? Pagka ba nagkagera, merong
unimaginable destruction kung saan nakita natin sa Ukraine, Yes. sa Israel. Yan ba pinoprotektahan natin ang state? No. Kasi mga properties to ng state. Properties ng mga private persons. Giba lahat yan. Napanood natin yan. Noong World War II, nangyari sa atin. Makamakailan lang nangyari sa Ukraine. Nakita natin kung gaano yung destruction na naganap doon. Yes. Sa Israel, nakita rin natin yan. Yes. Hindi lang mga namatayan, namatay, nasaktan. Kundi iba din yung mga buildings nila at kung ano pang mga facilities. So yung ba, pinoprotektahan natin yung state pag nangyari yun? Hindi. Kaya ako doon nagsumbong. Doon ako tumagal. Claro. Sa madaling sabi, Speaker, on the contrary, mataas ang tingin mo sa AFP. Mataas po. Kapag ka ang nakaluklok ay mga abusado at arogante at dinadala na tayo sa kapahamakan, ang tingin mo, katulad ng tingin ng maraming Pilipino, iisa na lang yung pag-asa natin, yung totoong nagdedepensa sa atin. So, sa madaling salita, sa totoo lang, mataas ang tiwala mo sa Armed Forces of the Philippines. Tama po ba, Tama Speaker? ba, Speaker? Ay, ma'am. Ma'am, sa totoo lang, napakataas ho ng tiwala ko sa kanila. Yes. Kasi kung hindi pa tayo magtitiwala sa kanila, saan tayo pupunta? Yes. Yes. Ano, Speaker, may I add something, no? Kasi kami ni Eric, naramdaman namin mismo yung protection at depensa Of course. ng AFP kahit na-retired sila. Kasi sa akin, ang paniniwala ko, once a soldier, always a soldier. I see it with my husband. No? Kahit na-retired na siya, he's really upfront. No? So anyway, nung na-detain kami ni Eric arbitrarily and illegally ng napaka-abusadong Martin Romualdez-led Congress, it was the PMAers, no, who really stayed their hand na talagang pinagbubuhatan na kami ng kamay, pero dumating ang AFP, ang mga PMAers, at dahil dyan sila natakot. And we will be Ito mga forever abusadong grateful ito. to that. Yeah, and we don't take it personally either because we know that what we were fighting for is our countrymen already. So, Speaker, kasi nag-usap tayo and you did mention to me, no, na you have 2 daughters pa, maliliit pa, di ba? So, people will look at you now and they'll say, oh, you're saying all of that because of political reasons. No? But I'd like to know, are you still running? Is there a political agenda behind all of this? Is this related? Or is it again because of your daughters, Yes. like a lot of us? Yeah. Go ahead, Speaker. Ma'am, Andres. marami na nagtanong sa akin Yeah. kung may balak kung kandidato for any position siguro sa national. Sabi ko, wala. Wala. Okay na sa akin yung nasa probinsya ako, tahimik. Okay na sa akin yun. Ngayon, yung nangyayari po sa inyo doon sa House of Representatives at sinakluluhan kayo ng mga retired Yes. military personnel, talagang mas lalo akong humanga sa kanila. Yes, Dahil true. mas lalong lumakas yung loob ko. Yung tiwala ko na meron pang mga taong nagmamalasakit ng totoo para sa bayan. Yun. Ano, Claro. Speaker, pwede ko ba dagdagan, Eric, na with your indulgence? Kasi personally na-experience namin yon at doon ko naramdaman for the first time in my life, ganito pala yung pag ginagahasa ka. Ganito pala yung wala kang kalaban-laban. Ganito pala yung oppression. And it came in the hands of those who took an oath, no? A solemn oath to defend and protect the people of the Philippines. And yet sila mismo. So nakita ko, before the PMAers came out with that letter, I really felt no more. This is it. This country is hopeless now. Yes. And I really felt very sad for my children and future generations. Pero pala, meron palang ganyan pa. Which no? brings me to this question, Ma'am Lorraine, kay Congressman Alvarez. Sir, your reaction to this. Sinagot mo na po si Secretary Eduardo Anyo. Yes. Technically, nasagot niyo rin po yung punto ni Secretary of Justice Boying Rimulya at ni DND Secretary Gilbert Chodoro. Nagsinabi ninyo, you have no intent to call on the armed forces to do mutiny, kudeta, rebellion, para pabagsakin ng gobyerno. peaceful. On the contrary, sabi Yeah. mo, dapat sila ang mag-facilitate ng peaceful resolution of seemingly brewing political conflict, including questionable
failure of leadership apparently and questionable competence of the President. Because that withdrawal call on the part of the AAP will facilitate the constitutional succession, not the overthrow of the government. Tama po ba, Congressman Alvarez? Tama po ka, Eric. Dahil tayo naman, sumusunod tayo sa batas. Sinusunod natin yung saligang batas. Yun ay ayaw natin ng gulo, ayaw natin na magkasakitan yung mga Pilipino. So, paano pamamaraan? Ito yung nakita kong pamamaraan kung saan magkaroon ng daan papunta doon sa Mapayapang transition of power. payapang transition kasi yung ating saligang batas naglagay naman ng ng provision kung saan yung kanyang pangamba na baka sakaling yung inupong presidente hindi gagawin ng tama yung kanyang trabaho. Exactly. Kaya tayo, nung eleksyon, nung halalan, naghalal din tayo ng vice presidente. Tama. Upang sa ganun, ang trabaho niya, pag hindi ka nagampanan ng ayos yung trabaho ng isang presidente, meron tayong vice presidente kung saan mandato ng ating saligang batas na siya ang susunod na pwedeng mamuno ng ating bansa. Klaro. Yun ang Yes. mga gusto natin mangyari. Speaker? Klaro yun, mama. It's not rebellion. It's not Yes. topple down of the government. Yeah. It's not making people go into violence, but respect On the the constitutional process of succession na Yes. nakasaad sa batas in order to protect, preserve the integrity of government powers, especially the office of the president. Yeah, thank you, Speaker. Speaker, Yes, ma'am. you were once the Speaker of the House, yes. And my father was once a congressman, for how many terms? And I'm so shocked at the caliber of leadership that the House has right now, so that the Martin Romualdez-led Congress has been where Eric and I were illegally and arbitrarily detained, True. where SMNI has felt the heavy hand and the abusive and arrogant use of government institutions to suppress press freedom, and also this nauseous kasula-sulasok na People's Initiative and all other things that are just so disgusting. And in fact, the wife is also the head of Committee on Accounts. Committee on Accounts. Controlling the funds. Walang delikadesa. So, Speaker, as a former Speaker of the House, could you please walk us through this whole horror show that Martin Romualdez has brought our country to? Scandalous abuse and maximum rape of the power that are vested in them, ginagahasa nila to the detriment of the people. Your reaction to that? Tama po yan. Dahil nakikita ko ngayon na pag hindi ka sasang-ayon sa gusto nila, talagang kalaban ka nila. Iipitin ka. Kagaya ng ginawa sa akin. Pag upo nila, tinanggalan ako ng mga infrastructure projects na kinakailangan ng aking distrito. Ayaw ko naman pumunta doon at lumuhod. Yes. Tama. Hindi ko kasi karakter yun eh. Hindi ako yun. Ayaw ko rin makipagplastikan. Hindi ako yun. Isipin nyo naman, yung aming DPWH dito, nagprograma ng mga flood control projects kung saan multi-year funded ito. Dahil sa laki ng halaga na kinakailangan, hindi kayang mapunduhan ng one time. Yes. Tama. Ito ay nag-umpisa sa term pa nung Pangulong Duterte. Oh, Yes. Kasi nga, yung parang ma-prevent yung flooding sa probinsya. correct. Ngayon, nung pumasok yung bagong administrasyon, 2022, lahat po ng pinrograma na itong anti-flooding namin, flood control, tinanggal po yun. Grabe. Pinasok sa NEP, pagkatapos ng BICAM, nawala. Nalusaw. Hindi napunduhan. Pagdating ng 2023, ganun din ang nangyari. Ngayon, pumasok itong malakas na pag-ulan. Tama. Walang hinto. Kahit kailan hindi kami nakadanas ng ganun kalaking baha sa Davao del Norte. Yung pa lang, itong nakaraan. At ang masakit pa doon, yung mga proyekto
na ginastahan na ng gobyerno kung ilang milyon. Dahil nga hindi tinuloy, nung dumating yung rumagasa yung tubig, yung Wasak. baha, natangay, Yes. nawasak. Tama. So ano nangyari? Sayang yung pera ng gobyerno. Dahil sa maruming Parang politika. tinapon. Grabe. So Grabe. Speaker, the Congress will take on the character of its leader. Yes. But tama ba yun? No? Yun ang naririnig ko. Pero Speaker, these are very powerful men and women, and they are individuals who can make the principled stand and make their own decisions. And yet, why do they bow before Martin Romualdez? At ilan lang kayo ang naririnig na nagsasalita ng tama at handang hindi lamunin ng pangbubusal at panggugulat at ng pamimili ng pera. Tatlo lang yata kayo naririnig namin dyan. Or apat. Congressman Alvarez, Congressman Pulong, ang hindi nila Duterte, Ungab, and then si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi rin nila mapakapakan ng basta-basta dahil former president. At wala na tayong nakikita at naririnig pa na iba-iba ng CPP, NPA, NDF na bubusalan ng pera nila. How dangerous is this kind of a rubber stamp type of direction na gustong dalhin ni Martin Romualdez na ang Kongreso ay ekstensyon ng abusadong poder that should instead check and balance the power of the President and other branches of government, they become an extended presidential authority and power enjoyed bilang magpinsan at pati sa asawa. How scandalous are these patterns of abusive use of government powers and resources na na-observe ninyo in your long stay in the government na gusto namin makita ni Ma'am Loring? Yan talaga nakakatakot ka, Eric. Ano? Ako'y takot na takot dyan sa mga pangyayari yan. Ngunit, hindi ko rin masisisi yung makasamahan ko doon sa House of Representatives. Kasi, kaya naman nila ginagawa yan, lumilinya sila doon. Dahil nga sa takot na mapiktuhan din yung mga proyekto nila sa kanyang distrito. Tama. Sa akin, napiktuhan yung aking mga projects dito. Ngunit, ito naman ay pinapalitan ko yung nawawala sa pamamagitan ng pagsiservisyo sa mga tao, diretso. Kaya, nung nangyari sa akin yan, hindi ako nagpupunta ngayon sa Kongreso. Dito ako umiikot sa mga barangay. Pinapakinggan ko yung hinaing ng mga tao. Ano ang problema? Baka kahit na sa maliit na paraan, mga katut sa kanya. Grabe. Terrible. Congressman Alvarez, hindi namin palalagpasin ito kasi pa-wind up yung interview natin, pero marami pong nagpapasalamat that you stood your ground and you explained properly that you have no illegal intent. You are not agitating for coup d'etat. You're not agitating the armed forces to go into mutiny against the commander-in-chief, but rather create the role that is mandated on them to protect the state and the people, preserve government, and peaceful transition of political power should it be necessitated by the constitutional process. Yun po ang narinig ngayon ng taong bayan. But however, babasahin ko po itong message to you as a question. Kay Eric, pakitanong kay former Speaker Alvarez, Congressman Alvarez. Si Majority Leader Manuel Jose Dalipi, ito maingay din ito, no? Sobrang sip-sip to kay Martin Romualdez. Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, kontraktor ito ng kanyang sariling mga projects. Deputy Speaker David Suarez, soking ng ombudsman sa mga kasong katiwalian, ay nagsasabi na mali ang ginawa at napakadelikado ang pahayag ni Congressman and former Speaker Alvarez at dapat mag-ingat siya dito kasi baka may pananagutan siya sa kanyang mga naging pahayag as if threatening you with possible allegations of complaints sa Ethics Committee or a possible na panggigipit na tanggalan ka nila ng mandato mo although you're elected by the people of Davao del Norte. Go ahead, Congressman Alvarez. Ka-Eric, ako naman, uulitin ko na yung opinion ng mga colleagues ko sa Congress, ginagalang ko yan. Ginagalang ko. Gusto ko doon tayo mag-umpisa, maggalangan tayo. Yes. Ginagalang ko sila, ang